Magandang hapon. Ngayon, pag-usapan natin ang panibagong update mula sa DIHEG, sa ICC, sa kaso ni Digong Duterte. Pero bago lahat, ah, inom muna tayo. Kasi desidido ako na i-disclose ko yung diet ko ngayon. Ang diet ko po ngayon ay puro saluyot, dahon, kagabi pa. Kasi tumaba ako sa bakasyon. So, saluyot at saka maya alugbati. So, puro dahon po ang aking mga kinakain sa ngayon. So, hindi mo na ako kakain ng karne o ano whatever. Tapos, ano naman, magiging experimental ko ito. Eksperimento. So, I will do this for a period of 10 days. So, lagi i-update ko kayo araw-araw kung ano nangyayari sa akin. Pero, at the same time, nandun pa rin inom ko ng tubig at iba pang liquid. Paborito ko kasi ito, Coke Zero. Walang sugar to. Paniwala ko, walang sugar. So anyway, pag-usapan natin. Ayun, sa pinakahuling balita natin galing sa International Criminal Court mula doon sa DIHEG, ay inilatag, nagsampa ng tinatawag na pleading ang Office of the Prosecutor na kumakaso laban kay Digong. At dito natunghayan ko, nakita ko ang kanilang mga diskarte. So ngayon, i-analyze natin. Pero masyadong napaka-technical po, malalim ang analysis. Kaya ang gagawin ko po ay isa-isahin natin. This is the first part. Okay, so kung sa Pilipinas, magandang hapon, no? Kay Shirley Dalafo, andyan sa Canada. So maraming salamat po. At yung iba rin na mga alam ko, totoo lang, natutuwa naman ako kahit na medyo konti ng aking subscribers at tininghi ko sa inyo, tulungan nyo ako na maparami kasi ito lamang po ang paraan para magbibigyan ng mas mabigyan ng totoong kwento at totoong batas, totoong comment sa mga pangyayari ang mas maraming Pilipino. Kung magiging subscribers ko lamang po ang mahigit sa kalahati ng Pilipinas, ay sigurado ako na kapag bumuto na sila sa panahon ng eleksyon, kahit walang tinatawag na anti-dynasty na batas, sigurado ako na hindi mananaig ang mga dynastic families. Sigurado din ako po na ang mga Pilipino mula Batanes hanggang sa pinakadulo ng bayan natin, ng bayang Pilipinas, dun sa dulo, yung ang sa Tawi-Tawi. So, sa Simunol, Tawi-Tawi. Meron akong kliyente doon sa Simunol, yung tumakbo na mayor, na dating mayor, tumakbo mo natalo. Naging client ko siya. Unfortunately, napaka-cruel talaga nitong Comelec natin. Hindi nagdidesisyon kagad-agad. At kung magdesisyon man, hindi pa tama. So anyway, magandang hapon Vicente Bang sa Baguio City. So kahit marinig siguro ako o hindi na Attorney Libayan, sa totoo, idolo ko siya. Kaya magandang hapon po dyan sa Baguio. Magandang hapon din po sa Baguio dyan kay Mayor Magalong. At least may tinatag na silver lining of justice and truth dyan sa Baguio kung pag-usapan si Mayor Magalong. I hope so na magiging mas makatulong pa sa next. No? Mas gusto ko, totoo lang na, kasi man of action. So hindi siya pwede sa pagiging senador. So mas gusto ko na maging vice president siya. Man of action siya. Kung ako naman tanungin mo, yung kagaya kay Marcolita, maging senador lang siya, dyan muna siya. Kasi iba naman kasi ang trabaho, ang pagiging magaling mo kung magaling ka sa pagpapatupad. Maraming magagaling, matalino, pero pagdating sa pagpatupad, yun mahina. So, kailangan natin dyan, yung mga kagaya ni Magalong, kagaya rin kay Vico Soto, natutuwa din ako sa kanya. Kahit na yung tito niya, walang kwenta, si Tito Soto. Kahit na yung tita niya rin, si Sharon, walang kwenta. Sharon, you disgraced yourself. Ibiro mo kung makampi ka sa kurap,
asawa ka ni Kiko, ibig po sabihin ay secretly ay nakipag-connive si Kiko at ikaw kay BBM. Akalain mo, sa iyong concert, pumunta si BBM. Bakit pumunta doon una bes? Bakit? Kasi ay nakipagsip-sip ka kay BBM kasi ang iyong kasikatan ngayon hanggang ano na lang, bumagsak na po Sharon. Ang kasikatan mo. Noong araw, nung bata pa ako, crush na crush kita. Ngayon hindi na. So, akalain mo sabihin mo na nagkamali si BBM sa pagpili ng Vice Presidente. Ang gusto mong i-imply, dapat kinuha ni BBM na Vice Presidente ay si Kiko Pangilinan. Where are you, Sharon Cunita? You are only good at singing, good at being a superstar, quote unquote. Hindi ka na superstar sa ngayon. At tapos ang mga thoughts mo, power of thoughts mo, then do not belong to the people who believe in justice, truth. Kasi may talino ka rin kahit papano. Kasi ang talino mo ay nanggaling yan sa kapatid ni Helen Gamboa na nanay mo. Ang nanay mo ay Ilongga. Ang tatay mo ay si Pablo Cuneta. So, naging kabit ni Pablo Cuneta ang nanay mo kaya pinanganak ka. Tapos si Helen Gamboa naman, mga Gamboa family sila, ay inasawa naman ni Tito Soto. Tsaka in fairness naman kay Tito Soto, pinakasalan niya talaga si Helen Gamboa. Pero lumabas ng huli na binisto siya ni Anjo Iliana na marami pala siyang chicks. Ay, Tito Soto, he does not belong to the league of honest men and honest and competent men. He does not belong to that. Kaya nga, pasalamat ako sa ginawa ni Attorney Harold Despicio, si Attorney Topacio, at saka ibang kasamahan nila na nagsampa ng petition to cite Tito Soto in indirect contempt. Kasi sa pagmamalain niya sa kanya sa decision, karapatan po natin ang mag-criticize sa decision ng Supreme Court. Karapatan natin. Ako, mamaya sa ibang vlog ko, i-point out ko sa inyo isa-isa ang mali sa decision ng Supreme Court sa pagsasabi na null and void ang impeachment laban kay Sara Duterte. Sa resulta ay null and void talaga. Pero ang problema, yung rason na ginamit ng Supreme Court ay hindi ako komportable. But then I will express my criticism in a manner that is the most decent and in the most intelligent. Ganun po ang aking magagawa. Hindi kagaya kay Soto na hindi na intelligent, nananakot pa, natatanggalin ang Supreme Court, natatanggalin yung you are raising the destruction of the reputation, integrity, and dignity of the Supreme Court. So, nais kong malaman ninyo na sa awayan sa gitna ng mga senador, mga congressmen, at mga executive na pinamumunuan ng presidente, wala na pong ibang makakatulong sa bayan. Ay yung pagpipigil sa kanilang kalabisan. Kung sa salitang Ilonggo, papagtapna sang inyo nga katuntuhan. So, kailangan Supreme Court nandyan. Nagmamalabis naman talaga kayo sa kaso ni Sara. That is the truth of it. Ang sinong kumontra sa aking sinasabi, yan po ay wala nang ibang agenda. Galit lang sila sa Duterte. Kagaya ni ka-insurrecto. Kagaya kay Bad. Kagaya kay Mel Santamaria. Kagaya kay Antonio Carpio. Kagaya kay Adolfo Ascona. Marami kay dilema. Marami kayong galit sa Duterte. Himaring Winnie. Galit din sa kay Duterte. Dapat magiging fair kayo. Hindi, kasi itong pagkakampi-kampi natin sa mga tao, pagkagalit natin sa isang tao, ay hindi nagdulot ng kagandahan sa Pilipinas. Bakit? Ang mga Pilipino ay ang tendensiya namimili ng tao. Akala ko pa bansa ang pipiliin natin. So, ang mission ko rito is to give flesh
bibigyan ko ng laman loob ang prinsipyo na sinabi pa noong 600 years ago ni Edmund Burke, isang napakadakila na politiko. Yan dapat ang klase ng politiko na susundin natin. Si Edmund Burke. Sabi niya, for evil to triumph, it takes good men to do nothing. Pero sa katotohanan ng buhay, ngayon nakikita natin, ang mga masama ay nananaig kung ang mga mabuti ay hindi gumagawa. Dagdagan ko yan. Kailangan ang mga mabuti ay gagawa ng mabuti at dapat marami para malampasan at matalo yung mga ginagawa ng mga masasama. Ano bang masama natin sa ngayon? Ito, lahat na lang sa ating bansa, mula pa sa panahon ni Marcos, Puri, pati panahon pa ni Aguinaldo, ang ugali ng Pilipino ay pag sila ang nakaupo, nilulugmok ang mga kalaban. Ganun po yun. Okay? So, ngayon, panahon ni, fast forward tayo, panahon ni Duterte, sa totoo lang, tinira niya rin mga kalaban niya. Pero dinipinsahan niya rin, among sa mga kalaban niya, dinipinsahan niya rin si Leni Robredo laban sa kanyang mga kakampi. Pinagalitan niya mga kakampi niya, huwag niyong ipa-impeach si Leni Robredo. Siya ay hinalal ng tao. Hindi kayo naghalal sa kanya. So, nangyari yan. At least, ito naman, sa totoong kwento lang, ay marami pong mga anti-digong na feeling nila na natatapakan ng kanilang karapatan. May iba pa nga dyan namatay, di ba? Sino pa mga ibang anti-digong na namatay? Si Mayor Espinosa na tatay ni Kirwin Espinosa. Si Rolando siya, pinatay siya sa loob. Si Mayor Paruhinog, namatay siya. Sa panahon ng ang hepe ng Usami City ay si Colonel Joby Espinido. So, si Mayor Antonio Halili na pinatay siya, tinira siya habang nagbabayang Magilaw doon sa bagong City Hall ng Tanawan City. Marami pang iba, makasite ka, marami po. Okay, ibig sabihin, parang hindi na tayo nakakawala ang Pilipino sa ganon. So, at ngayon, nung si BBM na ngayon ang pumalit, tinitira niya, gusto niyang titirahin. Ang nakita kong isang tinitira niya dyan ay inaabuso nilang kapangyarihan nila at ginagawa ng kaso na matindi si Leandro Legarda Leveste na batang congressman. Kinakasuhan nila sa kanyang kumpanya na Solar Power. At kuno siya nagbebenta, kailangan imbestigahan. At minultahan pa ng Department of Energy ng 24 billion. Asa ka makakita dyan? So ngayon, nanahimik si Legarda Leveste, sabi niya, mag-abroad na lang ako at para hindi na ako titirahin. Nanahimik. Wala nang tira kay Leveste. Ito na ngayong bandang huli, nang na-discover ko, ako pinakauna nakadiscover na mayroon palang text message na nagpapalitan sa gitna ni Adrian Bersamin na USEC ni Bongbong sa Executive Secretary's Office at saka PLLO officer ni Bongbong o di kaya bagman, in short bagman ni Bongbong Marcos, ang apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So, nangyari, nang lumabas yung kwento na text message na palitan sa gitna ni Bersamin at ni Bongbong Marcos sa pagde-deliver ng 8 billion pesos kay Bongbong at yung 1 billion pesos na dineliver doon sa Nara Street sa sa Forbes Park, nagkahindutetot na na tanggal sa trabaho ni Lacson na pailalim. Gumawa siya ng kwento na totoo yung budget insertion na 100 billion na request kay Saldico. Pero ang kanyang sinabi, totoo yan pero pinapalabas lamang ni Trigib Ulaybar, ni Adrian Bersamin, at ni Amina Pangandaman, at ni
Lucas Bersamin. Pero sabi nila, kanila yun, walang alam si BBM. Yun ang sabi ng traidor na si Lacson. So ngayon, ang nangyari, because of that, tinanggal ni BBM si Lucas Bersamin bilang executive secretary at pinalabas na nag-resign. Hindi naman nag-resign, pero kaya sinupla ni Lucas Bersamin si Attorney Claire Castro na nag-anunsyo na nag-resign. Hindi po totoo nag-resign. Pinaalis. Tapos, nung nagsalita naman ito si Bersamin, sabi niya ay tinawagan ako ni ER na umalis ka na. Sino si ER? Enrique Rason. So, ganun po nangyari. Ganun po ang ating bansa. So, ngayon, I hopefully na pagkasunod kung si Sara mananalo ay sa totoo lang, dapat magiging patas ng labanan. Kahit kalaban mo, be kind to your enemies. Okay? Kasi pag ang mangyari ngayon, pinahuli ni Bongbong Marcos si Duterte, kay mga kasama niya si Nicolas Torre, si General Marbil, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, si Gubo Teodoro, at saka yung dating tauhan ni Digong na si Eduardo Anyo, kasama si Marcos Lacanilaw, at binyahe sa Diheg. Illegal arrest po yun. So anyway, because of that, sigurado ako na pag umupo na si Sara ay kakasuhan, ipapakulong yan sila ng habang buhay sa pag-illegal arrest tsaka kidnapping na rin or serious illegal detention. Okay? Kasi mga pwedeng papasok kasi mga officer doon sila. So with that, given that as it may, pag-usapan natin ngayon, nagresulta ito ngayon kasi diniin nila si Duterte doon makakasuhan. So bago ko ipapakita kung ano yung ginagawa ng prosecutor laban kay Duterte, ay paano nila binuo yung kanilang legal theory na bakit si Duterte ay pinasahan ng warrant of arrest. Sasabihin ko dyan nito. Pero nagsimula po yan, hindi sana mangyari yan kung hindi nagtraidor si Bongbong Marcos sa kanilang arrangement na nagsama sila as unit team. Eh dahil nagtraidor na rin siya, ang pagka-traidor niya ay nagsimula ito sa ambisyon naman ni Tambaluslos na gusto maging presidente, kaya ginigiba niya si Sara. Hanggat sa magkahiwalay na si Sara at saka si Bongbong Marcos. Well, it is also, tawag ko dyan as poetic justice. Poetic justice para kay Leni Robredo. Kasi kahit hindi ako bumuto kay Leni Robredo, bumuto ako kay Isko Moreno noong last election, ay naniniwala ako na si Leni Robredo ang panalo nun sa election ng 2022. So with that, yung paghiwalay nila ay nagkahindot-hetot itong administrasyon ni Bongbong, kaya parang poetic justice yan in favor of Leni Robredo. But then I don't see anymore any viability na kung tatakbo si Leni, kung mananalo pa ba siya, I don't think so. Depende sa kung anong development. Sa ngayon ay unbeatable sa lahat ng survey. Yan ang realidad si Sara Duterte. Pag sinabi ko ito, magagalit sa akin yung mga anti-Duterte. Bahala kayo dyan. O Zork's Adventures. O Enzo, magagalit kayo sa akin. Baka si Aling Marie magagalit din sa akin, si Bad. Pero that's the reality. Yan sa survey. Maaaring magbago pa naman survey. So you better wait for the time na magbabago ang sitwasyon. But this time we will tutok tayo sa kaso ni Duterte sa Diheg. Sa ngayon, umpisa natin dito sa brief history. Nagkaso ang sila ni Trillanes 2017. Dala-dala bit-bit niya si Matubato at nagsampa sila ng tinatawag na communication. Kasi ang technicalidad sa kanila, communication ang tawag kapag mag-submit ng tinatawag na complaint affidavit. Pero kung sa Pilipinas, ang tawag diyan complaint affidavit. So may communication, ang lahat ng laman ay mga pag-aamin ni Matubato. Kuno. Sabi natin kuno kasi hindi pa natin sigurado, although naniniwala ako na nagsasabi ng totoo si Matubato, pero sa ngayon wala tayong basis to say na talagang totoo. So inamin niya ni Matubato na yun na isa sa killer na inutusan na pumatay. So maraming silang pinatay, yung sinasabi. After that, ay on 2021 na, dumating bago mag 2021, ay pumasok naman dinala sa Diheg si SPO3 Las Cañas. Pero bago siya dinala doon,
dumaan mo na siya, nagsalita mo na siya dito sa Pilipinas. At kinwento niya na sa Davao City, siya ang isa sa killer. Parang parang nagkatugma sila ni Matubato. So sa kwento nila, marami silang pinatay. Kasama diyan sa kinikwento niya pinatay na hindi ko makalimutan ay si John Pala. John Pala na broadcaster, commentator diyan sa Davao City. Nagalit no si Digong doon kay John Pala kasi dating kaibigan ni Digong si John Pala, tapos ngayon ay binanata na siya nung sa Alsamasa. Kung narinig niyo yung Alsamasa na hindi karagdaw ng Davao, yan po nangyari at si Digong doon pasimuno doon. So anyway, that's history daw. Kung may totoo man yan o hindi, that remains to be seen. So with that, ay naging basihan ni Fatou Bensouda na siya yung prosecutor ng ICC noong panahon na yun. Nagpalabas siya ng utos or order noong February 8, 2018 na maggagawa na daw ng tinatawag na preliminary examination ang Office of the Prosecutor ng ICC. Yung ginawa niyang ito po, ayon na sa kanyang desisyon yun. Yung desisyon niya ay hindi niya hiningi ang consent o ang pagpayag ng kahit ano sa tatlong korte ng ICC. Tatlo po kasi ang korte ng ICC. Ang una ay ang tinatawag na pre-trial chamber. Yan o, tatlong judge meron dyan. Ang pangalawa ay trial chamber. May tatlong judge naman doon. Ang pangatlo ay appeals chamber na lima po ang kasapi na judge dyan. So lahat ng desisyon hindi naman basta decision galing sa pre-trial chamber o trial chamber ay pwedeng i-appeala doon sa appeals chamber. Puro mga judges lahat yan. Alright. So, ang nangyari, let us go back in time. Tapos ng pag-anunsyo niya ng February 18, alam din ni Fatou Bensouda na nagsampa ang Pilipinas ng withdrawal mula sa Rome Statute noong March 16, 2018. So, 2018 na in the same year. So, dapat alam din ni Fatou Bensouda na sa Article 127 ng Rome Statute nagsasabi na kung magsasampa ng withdrawal ang isang bansa ay i-agreehin yan, papayagan siyang umalis at sa loob ng isang taon mula ng panahon na sinampa niya yung pag-withdraw. At ang pagsampa ng withdraw ay nasunod sa proseso ng Rome Statute na doon mo dapat isampa sa Office of the Secretary General ng United Nations. So ngayon, binigay yun sa ICC, dapat alam na ni Prosecutor Fatou Bensouda na meron na lang lamang silang isang taon para gumalaw para eventually makakasuhan nila si Digong. So kailan ang matapos ng taon? March 16, 2019. So pinakahuling araw na matatapos yung 1 year ay March 16, 2019. Supposedly, dapat bago matapos ang 1 year, nagsampa na dapat ng reklamo sila ni Fatou Bensouda. Pero anong nangyari? So naging March 17, 2019, yun ang hindi na pwede, hindi na kasapi ang Pilipinas. So tumalon pa yun hanggang sa May 24, 2021, ilang buwan lamang or October ng 2020 ay dumating si Arturo Las Cañas sa buhay ng ICC. At nagbigay siya ng kanyang paglalahad at sinabi niya na siya ay isa sa DDS na mga pulis na ginagamit sa pamamatay ng tao. Kinuwento niya lahat. So, with that, ang pagdating ni Las Cañas ay lampas na po ng March 17, 2019. So kung magiging stricto tayo, March 17, 2019 ay hindi na po kasapi ng ICC ang Pilipinas, kaya hindi na pwedeng kakasuhan ang lahat ng mga sa Pilipinas patungkol sa mga illegal, tawag na criminal cases o criminal acts na nangyari noong panahon na kasapi pa ng ang Pilipinas ng ICC. At iyon ay mula sa November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Dahil lampas na,
ay hindi na pwede tanggapin yung testimonya ni Las Cañas. So, tingnan mo yung pagkasunod-sunod. So, pagkatapos na matanggap na yung testimonya ni Las Cañas ay May 24, 2021 ay nagsampa ng kaso o di kaya kung tinawag nila sa formal, request for authority to investigate mula sa pretrial chamber judge. So nagsampa sila. Itong pretrial chamber judge naman, without minding the fact that there was no longer the jurisdiction on the part of the International Criminal Court, nagpalabas pa ng utos na pinayagan ang hiling ng prosecutor ng ICC na mag-imbestiga. Pinayagan. So pinalabas yun ang utos na yun noong September 15, 2021. So ibig sabihin, tandaan mo yung nangyari na dapat hindi nakasapi ang Pilipinas. So what happened next? What happened next is si Minardo Guevara, nung nalaman niya ngayon, siya po yung tinatawag na Solicitor General sa panahon ni Marcos. So, ang ginawa niya, nagsampa siya ng motion to defer, request to defer the investigation. Ipagpaliban muna ang investigasyon na inutos ng International Criminal Court sa OCC, sa prosecutor. So, ang nangyari, nireject ng pretrial chamber yung request, pinayagan 1 year. So 1 year at mula sa 2021 September, 1 year, 2022 ni sinampa. Panahon si ng presidente si BBM. So 1 year dumating ng 2023, anong nangyari? So ang nangyari po ay sabi ng prosecutor ng ICC, ano ba yung inyong ginawa na deferment? 1 year na. Ano bang resulta? So nagsumiti ng resulta ang Office of the Solicitor General ng Pilipinas sa panahon ni Bongbong Marcos na 64 ang naimbestiga. 64 na kaso na pagpatay sa war on drugs. Sabi naman ng ICC prosecutor, hindi ito sapat. Ang liit ito kaya dapat ipagpatuloy na kaso. Ibig lamang sabihin po ay hindi interesado ang Pilipinas. Ganun. So ngayon ang nangyari, nang dinesisyon na ng pretrial chamber na basura ang request, ay pinayagan na ngayon ang prosecutor na magpatuloy ng investigation. Ang ginawa naman ni Minardo Guevara, umapila sa appeals chamber noong 2023. So, kinuha nilang abogado na taga-Britain, babaeng abogada. At ang theory ng abogada na babae, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat nag-withdraw na ito. So, yan po yung theory ng depensa ng apila nila ni Minardo Guevara sa panahon ni Bongbong Marcos. So, nangyari, nagdesisyon ang 5 judge ng appeals chamber. At sa 5 dyan, 3 nagsabi pagpatuloy ang investigasyon. Ang 2 nagsabi, dapat wala ng jurisdiction ng ICC. So, 2 judge. Ang tawag dyan sa atin ay dissenting opinion. So, 5 judge, 3 ang pumayag na magpatuloy ang investigasyon. 2 ang hindi pumayag. Dahil talo sila, 3 against 2, nagpatuloy. Pero mahalaga yung desisyon, yung sinabi ng 2 judge. Ang desisyon niya ay wala ng jurisdiction ng Pilipinas sapagkat nung sinampa ang kaso ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. At ang kinatwiran ng 2 judge na ito ay kung makikita mo sa Artikulo 12, paragraph or talata 2, nagsasabi kung isama mo sa Article 13, paragraph C, nag-uutos tatanggapin lamang ang kaso kung kasapi pa ang isang bansa ng ICC. Sa panahon noon, sinampa niya, nang request niya May 24, 2021, ay hindi nakasabi. Kaya sabi ng 2 judge, hindi na pwede tanggapin ang kaso. Sino yung 2 judge na yon? Si Judge Perin Debrit Sambaw. Tsaka si Judge Gutsa Lordki Panedzi. So ngayon, habang nag-usap tayo ngayon, ang appeals chamber ay wala na si Judge Perin Bitsambaut. Nag-retire na. Kasi ang retirement pala sa ICC, pag in-appoint ka na judge,
siyam na taon lamang ang serbisyo mo. So nakalampas na isang siyam na taon, tsaka tinanggal na siya. So ibig sabihin, kung meron man silver lining para kay Digong, kung meron pag-asa si Digong sa appeal chamber, ito yung katotohanan na isa sa dalawang judge ay nandyan pa ngayon sa appeals chamber. Kaya dito, napaka-crucial itong lahat ng apila na ginawa ni Digong sa appeals chamber. Ang unang apila niya ay jurisdiction, wala na yung jurisdiction. Magdidesisyon ngayon yung ICC. Pero hindi pa sila nakapag-desisyon. Nagsagutan, nagsampa si Digong sa pamamagitan ng Attorney Kaufman at kasama si Attorney Dove Jacobs, at sinabi nila na tahasang wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat inulit na nila ang sinabi ng dalawang judge na hindi nakasapi ang Pilipinas. At kung titingnan mo po ang ginagamit ng pretrial chamber na kahit hindi pa tayo kasapi, ang decision kasi ng pretrial chamber nung binasura nilang motion ni Digong to dismiss the case on lack of jurisdiction, ay sabi niya kahit na ando na kami, totoo yan, na Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C nagsasabi na isasampa mo lamang, tatanggapin lamang ang kaso laban kay Digong kung member pa ang Pilipinas ng ICC. Eh hindi na member, dapat hindi tanggapin. Yan ang sabi ng pretrial chamber. Pero sabi ng pretrial chamber, meron pa rin tinatawag na Article 1 to 7 sa Rome Statute na nagsasabi na kahit hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC, nagsasabi naman ito may tatlo pang kondisyon. Ano ang pangalawang kondisyon? Ito yung kailangan kung may utang pang Pilipinas na bayaran sa ICC, membership fee o kung ano pang contribution ay babayaran ito. Pangatlong kondisyon ay kung may agreement o kasunduan o cooperation ang Pilipinas sa ICC sa panahon na hindi pa ito naging final ang withdrawal, kailangan ipagpatuloy ng Pilipinas ang cooperation. Pero ang tanong, meron ba? Wala po silang kasunduan. Number 4, sinabi dito sa condition, pero kung meron kahit anong bagay na nakonsidera ng court, ay patuloy ito mananatili. Kaya yan ang sinabi ng pretrial chamber. Dahil noong February 18, 2018, ay naisampa, member pa ang Pilipinas nung nag-anunsyo si Fatou Bensouda na mag-examine sila sa kaso sa Pilipinas, ay sapat na pa daw yun na dahilan para sabihin na pwede pa rin nilang lilitisin si Digong Duterte. Kaya gano'n ang mangyari. So ngayon, tuloy tayo. So sa apila nila ni Attorney Kaufman, tahasang dinidiin nila na hindi pwede mo, walang dapat kondisyon, walang dapat exception to the rule ang tinatawag na Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C na kung magsasampa ka ng kaso laban sa isang tao, dapat yung bansa kung saan siya citizen o mamamayan ay kasapi pa ng ICC. Yan ang pinanindigan nila. At paninindigan nila yung sinasabi na Article 1 to 7 na kahit anong bagay or any matter under consideration by the court ay hindi yun kasama. Bakit? Ano bang bagay na kinukonsidera? It was only preliminary examination. Yan. So anong meron sa preliminary examination? Kung ako tanungin mo, which is tama naman ang argumento nila Attorney Kaufman, hindi nakalagay doon na may kapangyarihan pa rin sila na magsumiti ng kaso ng reklamo laban kay Digong kasi wala namang nakalagay na gano'n sa preliminary examination na matatagpuan po yan sa ilalim ng Article 15 ng Rome Statute. See? Yan ang argumento. So ngayon, wala pang desisyon ang appeals chamber sa ngayon tungkol dyan sa pag-apila nila. So, dahil sa pagsampa nila ng ganon at sumagot itong mga prosecutor, inuulit lang nila ang kanilang argumento na Article 1 to 7 ng Rome Statute. So, because of these arguments, nag-utos ulit yung appeals chamber. Inutusan ng prosecutor na sumagot sa argumento ni Attorney Kaufman at ni Dove Jacobs na ang preliminary examination ay hindi yan exception to the rule.
ang Article 1 to 7 kung ikumpara mo sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C. So what is the good news for Duterte here is this. Tinatanggap na ng pretrial chamber at ng appeals chamber na kung hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC ay hindi pwede tanggapin ang kaso. Yan na, tinatanggap na. But then the issue is, tinitingnan din ang Article 1 to 7 na nagsasabi na kung may anumang bagay na kinukonsidera na ng korte bago maging final ang withdrawal, ay magpapatuloy pa rin ang jurisdiction ng ICC laban kay Digong. See? Ang ganda ng issue, di ba? Okay. At least nakikita nyo, nagdi-discuss ako rito. Very, very, very fair ang discussion ko. These are facts of the matter. At saka yung sinasabi ko, what is the law dito sa appeal? So there, antayin na lang natin at pinasagot ang prosecutor at inulit nila na exception to the rule ang Article 1 to 7. Ang tawag nila, lex specialis. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng issue. So, ngayon, pagkatapos nan, sumagot ulit si Attorney Kaufman at diniin nila at ang napakagandang argumento dinugtong niya. Alam mo kung ano yun? Sabi niya, let it be known, sa ilalim ng sistema ng Rome Statute, hindi ka pwede mag-authorize ng investigation para isampahan mong kaso si Digong kung ang iyong dokumento ay hindi, kung ang dokumento mo ay hindi certified. O ngayon, kung preliminary examination lang, walang certification ng dokumento ang mangyayari. So because of that, you need the authority of the judge, the pretrial judge, to obtain certified copies mula sa Philippine government. So dahil during that time na hindi kayo kumukuha pa ng certified copy kasi examination lang kayo, preliminary examination lang. So therefore, you are not allowed to file a case using the mga dokumento na hindi certified. So kailan kayo nagkaroon ng certification? Pagkatapos lang nag-utos na ang ICC Pretrial Chamber. Sige, proceed sa investigation. So kailan yun ang utos? September 15, 2021. Wala nang jurisdiction ng ICC. So yan ang argumento nasagot nila ni Attorney Kaufman. So antayin natin ngayon ang decision na final ng ICC. But meantime, before going to that, let us now discuss. Nais kong ipaalam sa inyo na habang kayo nagdi-discuss tayo, di ba natandaan ninyo ang pinalabasan ng warrant of arrest ay si Digong Duterte lang? Tapos, nakabase ito sa, ang tawag sa kanya ay indirect co-perpetrator. Ibig sabihin, mastermind ka sa isang krimen, pero wala kang partisipasyon na aktual. So, indirect perpetrator ka. Indirect. Ang direct perpetrator, yung mga pumatay, yung mga triggermen. Dahil may salita co-perpetrator, may ibang tao pa nakasama si Digong. At ito, pakita ko sa inyo listahan sa decision, sa submission ng ICC prosecutor. Kasama si Bato, kasama si Bungo, kasama si Kaskula na namatay na, yung PNP chief dati, kasama si Albayalde na PNP chief dati, kasama po si Giran na NBI director dati, kasama rin si Isidro Lapiña na nagiging hepe ng PDEA, at kasama si Betaliano Aguirre na naging Department of Justice Secretary sa panahon ni Digong. Yan. So ngayon, ang tanong ng bayan, at tanong ko, hindi bayan kasi hindi naman ako nagkipag-usap sa bayan. Ang tanong ko ay galito. Kung may katuturan ang kaso laban kay Digong, kung may ebidensya, ibig sabihin katuturan, may ebidensya ba? Malakas mag-ebidensya laban kay Digong? Tanong. So, usisain natin yan sa susunod ng vlog. Pero in the meantime, sa ngayon, ay masasabi ko, hindi ako naniniwala na may sapat na ebidensya ang ICC laban kay Digong. Huwag natin pag-usapan yung jurisdiction na binabanggit ko kanina. Sa ngayon naman ay merito ng kaso
kung talagang totoo ba o hindi ang akusasyon laban sa kanya. So may merito ba? Natawagin siya indirect co-perpetrator. Para mapatunayan mo na may indirect co-perpetrator, dapat hulihin mo rin ang mga ibang indirect co-perpetrator. At kung hindi mo pinahuli, ibig sabihin, yan lamang ang indikasyon na kulang kayo sa ebidensya. At ang sinasabi ko na kulang sila sa ebidensya ayon sa kanilang kwento ay yung katotohanan na isang buwan nakaraan ay nagpalabas ng anunsyo ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na umaapila sa mga pulis na kasama sa war on drugs na makipag-contact sa ICC para gawin silang testigo laban kay Digong. Nang ibig sabihin ay kulang ang ebidensya nila. Hindi ko ang i-discuss muna dito. I will invite you to watch me again habang dinidiscuss natin fairly and squarely kung ano ang mga ebidensya na nilalatag ng International Criminal Court. In the meantime, ipapakita ko lang sa inyo ang order ng ang pleading na sinabmit ng Prosecutor's Office ng ICC kung ano yun. At kung sino-sino ang kasama na magiging co-perpetrator ni Duterte. Ito, let's see. Tapos, mag-shoutout natin kayo, ha? Okay lang yan. Kahit saan kayo pumapanig, wala akong okay lang sa akin yan. Wala akong pakialam. Ayan ang tinatag na pleading na sinumiti ng prosecutor. Ano itong title nito? Yan. The International Criminal Court. Pretrial Chamber 1. Si Judge Iulia Antonilla Mutok, presiding judge. Suppose si Judge Rini Adelaide Sophie Alapini Ganzo. Tapos si Judge Maria del Socorro Flores Liera. Okay. Ito na. Ang title ng dokumento, Public Laser Redacted Version of Document Containing the Charges. Dated July 4, 2025. Doon pa nila sinabit nung araw pa. Pero sinumiti lang itong Public Laser Redacted doong February 13, 2026 nung Biyernes. So, ito pa yung sinabi. The prosecution submits this document containing the charges pursuant to pretrial Chamber 1's order and charges Rodrigo Rua Duterte with the crimes against humanity set out below. 1. The suspect, Rodrigo Rua Duterte. Duterte was born on 28 March 1945 in Maasin, Southern Leyte, the Republic of the Philippines. He is the national of the Philippines. Okay, dito tayo. Sabi niya, he was the mayor from June 30, 2013 to June 30, 2016. Together, itawag niya mayoral period. And the President of the Philippines from June 30, 2016 to March 16, 2019 during the presidential period. Kasi March 16 lang ang jurisdiction. Diba? Okay, confidentiality. Pursuant to Regulation 23 bis 1 of the regulations of the court, this documentary containing charge is filed as confidential as it contains sensitive information pertaining to the security of victims and witnesses. A public redacted version will be filed as soon as practicable. So, the charges. Duterte's individual criminal responsibility. Sabi nila, ay ang kasalanan ni Digong ay as indirect co-perpetration, co-perpetrator. Under Article 25, Paragraph 3, Subparagraph A. So sabi nila, Duterte individually criminally responsible pursuant to Article 25, Paragraph 3, Paragraph A, Subparagraph A of the Rome Statute for the crimes charged in Counts 1, Counts 2, and Counts 3, and Count 3, that he committed them as
indirect co-perpetrator. So, pag sinabi indirect co-perpetrator, ladies and gentlemen, ang ibig na sabihin niyan ay parang mastermind kayo. Hindi kayo yung actual doer of the crime, kundi mastermind kayo. So, iyan ang akusasyon nila. So, at least daw, from November 1, 2011 up to March 16, 2019, si Duterte at kanyang co-perpetrators ay shared a common plan. May common plan sila. Or agreement. May kasunduan sila to neutralize alleged criminals in the Philippines through violent crimes, including murder. The members of the common plan, according to them, ay ang sumusunod. Ayan. Letter A, Ronald Bato de la Rosa. Yan ang sinasabi. Yan ang kasama niya. So, basahin natin. Sa mayoral period, Chief of Police ng Davao City, si Bato, mula January 2012 hanggang October 2013. Tapos, noong presidente na si Digong, siya ang hepe ng PNP. Mula June 30, 2016 mula July 2016 hanggang April 2018. Tapos, si Vicente Danao naman, mayoral period, ay naging hepe ng Davao City Police. Ng 2013 hanggang 2016 nang si Digong ang mayor. Ngayon, during the presidency na si Digong, member si Danao ng Directorate for Counterintelligence. Yan. Tapos naging hepe siya ng directorial staff at saka Deputy Director for Operations ng PNP CIDG. At naging hepe siya ng Manila Police District noong 2018 hanggang 2019. Sunod, Camilo Casculan. So naging sa mayoral period, naging finance chief siya ng Davao Region Police Office. Tapos yung presidente na si Digong, naging chief PNP siya for the chief of the PNP Directorate for Operations in July 2016 up to April 2018. So siya ang nagpalabas ng mga pera. So bakit? Sinabas siya, siguro nagbibigay ng reward. So regional director gusto palabasin ng prosecutor na siya tagabigay ng reward. So regional director din siya sa NCRPO April hanggang May 2018. Kaya sa Metro Manila, marami ring namatay. So, Chief of Staff din siya ng PNP noong panahon ng September 2018 hanggang October 2019. So, mahigit isang taon. So, next is si Oscar Albayalde na who joined the common plan only in the presidential period nung presidente na si Digong. At siya ay Regional Director ng CRPO noong July 2016 hanggang April 2018 at naging Chief PNP mulang April 2018 hanggang October 2019 at pinalitan siya ni Casculan. So next is Christopher Lawrence Bongo. Mayoral period ay siyang aide ni Duterte. At yung presidential period ay special assistant siya ni Duterte. So iyan ang papel. Hindi naman nakabanggit kung anong ginawa niya. So next is Dante Giran. Mayoral period, Davao Regional Director ng National Bureau of Investigation. At naging NBI Director siya noong mula 2016 hanggang 2020. Okay. So panahon na ni Digong. Tapos si Isidro Lapina, prior to the charge period, Davao City Police Chief, Presidential Period, Chief of the Philippine Enforcement Agency. So isa pa, si Vitaliano Aguirre na naging sa mayoral period, abogado siya ni Duterte at ng mga kasapi ng Davao Death Squad. At nung presidente na siya ng Secretary of Justice ni Duterte. So meron pa daw iba, other members of the PNP and high-ranking government officials. Dito siguro kasama si Colonel o General na ngayon si Romeo Karamat. Kasama rin dyan si Mata, no? General Mata. Kasama rin dyan si Colonel Edelberto Leonardo. At kasama rin dyan dapat si Colonel Royena Garma. So, sinasabi dito, during the mayoral period, Duterte, Bongo, and the above-mentioned law enforcement officials used police from the Davao City and non-police hitmen to kill alleged criminals.
So, ibig sabihin, pinapatay din ang mga tinuturo ng mga kriminal. So, by means of their de jure, ibig sabihin de jure, legal, or de facto, or walang legality ng pagpapel na authority, one or more of the co-perpetrators control the structure of power. Na-control na nila ang structure of power. The local police nung sa Davao at related DDS hierarchy that enabled them, at yun dahil na-control nila, ay nagawa daw nila yung gusto nila na susunod sa kanila yung mga actual na gunmen na papatay. So sabi nila, as mayor, Duterte sat at the apex at the top of the formal police and city structures. So doon siya sa taas with legal control over the PNP units in Davao City at siya nag-utos sa lahat ng units ng police sa Davao City. As well as non-police units, saka meron din daw siya kagaya Matabato. Na mga killer na hindi police. Officials who sometimes participated in or facilitated the crimes. So the DDS followed a similarly hierarchical structure with Duterte at the top, at the head of the DDS, at the bottom were the DS members who physically carried out the crimes. So ibig sabihin, pinapalabas ng ICC na dahil lamang sa siya mayor, nakokontrol niyang lahat at sumusunod sa kanyang lahat. Ganun na kasimple ang akusasyon niya. So number 6, Duterte and his co-perpetrators used the DDS, including low-level members, as tools to, ito naman, papasok na mga low-level members, yan yung mga kriminal na hindi pulis. Those who did not follow orders risk being killed. So, ibig sabihin, gusto palabasin ng prosecutors na talagang papatay itong mga ito na mga instrumento. Dahil kung hindi sila susunod, ay papatayin din sila. Kaya, ganun din na palabasin na kinokontrol ni Duterte ang patayan. So the co-perpetrators' power over the physical perpetrators was such that the latter felt that they had no choice but to obey the order to kill. The co-perpetrators limited individuals they could trust and control for the DDS, with Duterte personally inducting some DDS hitmen. They also maintained, okay, so gano'n na, intindihan nyo na kabig sabihin, itatakil na natin ito sa sunod na vlog. Ganon din daw ang ginawa niya nung siya ay naging presidente at nag-ipon siya ng mga pulis na kanya nagagamit para ipapatupad yung mga tukhang, HBT, at saka kung ano pang iba. So with that, I thank you for watching me. Hanggang dyan lang muna tayo. So shout out na lang po ako sa inyo. So kita nyo I am telling you what is happening. Ang tanong lang dito, mapapatunayan ba ito ng ICC prosecutor? Well, that remains to be seen. And I do believe, hindi kaya patunayan. Bakit? Ngayon pa lang, yun lang aking opinion ngayon pa lang, bakit si Duterte lang ang pinaaresto? Kung totoo mayroong ebidensya. Ibig sabihin, ay nagano sila, may laro sila na ginagawa. Next, bakit anunsyo pa sila, naghanap sila ng mga testigo ng mga pulis na ginamit kung sa pagpapatay? Well, that remains to be seen. Discuss na natin sa sunod. So, Shirley Dalapo, hello po. Tapos si Vicente Bang, watching from Baguio. Gerson Abril Channel, maraming salamat po. Galaxy, mayapagat panapon sa mga kabalen. Valubo, yes, nabasa ko lang at hindi kapanipaniwala ang akusasyon ng ICC. Maaring may nagturo ng mga tao para din si Perardi. So, XXXX, tipunin ang kulto ng DDS, lahi ng mga iyakin. Talagang galit na galit ko sa mga Duterte. Ako, mas kumakampi ako kay Duterte ikaklaro ko yan. Kasi tinatapakan ang kanyang karapatan sa batas. Yung mula nagbaliktad ako, nung hinuli siya na walang manang warrant of arrest at tinapon sa dihig. That's it. That completed my turnaround. Tapos kinakampihan lang ni Enzo, bawal yun pag-aristo Walang local warrant of arrest na nanggagaling sa ating korte. Tapos si Angel Dadula, tama lang naman sinabi ni Sharon, bitter ka lang. Tama sabi ni Sharon, bitter? Hindi mo ba alam na hindi mananalo si BBM kung hindi si Sara ang kasama niya? Wala, bobo mo talaga, Angel Dadula. Pasensya ka na, natawag kitang bobo. Keribas, gagawin ang lahat gamit ang pera ng bayan, pambayad sa ICC, mawala lang. Tingnan mo Tingnan mo.
Yung pag-deliver ng 8 billion ni Yusek Bernardo sa Diamond Hotel papunta kay Trigib Olaybar at saka kay Adrian Bersamin, that was March 24, 2025. Pagkatapos na maaresto si Duterte. Ibig sabihin gumamit talaga ng pera itong mga grupo ni Marcos. BJ Piquero, Kiribas, kabit lang naman ang ina. Aubrey James, dagdag maleta para sa ICC. Tapos ZZZ, pulong, di Iatman, kulong na rin. Yan ang ano ba ha? Ayan ang opinion mo. Pero makikiusap ako sa inyo, iwasan natin yung tinatawag na personal na salita. Mag-argumento, pilitin natin sarili natin na mag-argumento na gamit ang katalinuhan. Okay? Iwasan natin yan. Pwede, tawagan na bubuo, okay lang sa akin yan. Huwag na lang yung mga personal na bagay. Kung ano naman nakita nyo pangit sa personal ng tao. Kagaya sa akin, kalbo, although kaya ko yun, pero huwag naman parang kinaklaro nyo, kalbo na nga ako, gusto nyo pa iklaro, di ba? So, Angel Dodula, kawawa ka naman. Ay, bakit hindi pa ako maging kawawa, Angel Dodula? I do not pity me because I pity you. Because you are the one who is blind. You follow the stories of the mga mga anti-Duterte. Basta anti-Duterte, musika sa tainga mo yan. Kabubo mo talaga, Angel Dodula. Okay lang yan, tawagan ng bubo, okay lang sa akin yan. Smile Liyoy, Sharon Crita, wake up, kido. Kahit sa anong sabihin na, Duterte did a good job. Mamerto Lawrence, nasita ni Toto si Tito Soto, babaero daw. Boy, hoy Toto, kausig yung pinagtatanggol babaero, pero tahimik ka lang, takot ka ba kay Digong? Hindi pa ako takot kay Digong. Nababaero din si Digong Bakit? Anong problema doon? Si Soto lang sinasabi ko. Coltong DDS, lahi kayo ng mga ob-ob. Ay, ikaw ang lahi ng bubo. Bakit matalino ako? Nanood ka pa nga sa akin. Ara Sausa, good afternoon, Attorney Do. Good. God protect and guide you always. Ikulong kayong lahat. Ikulong, dapat, meron bang ikulong kayong lahat? Dapat may kaso. Kung sino ka man, ganito na lang. Kasi ang problema sa iyo, hindi ka napapakilala, kaya iban na lang kita rito. Okay? Iban na lang kita. Ban. Okay. Francis Escoben, walang basihan yung mga sinasabi nyo. Hindi ninyo maipakita ang text messages. Bakit? Iba naman usapin yung text message yan Ba't si Digong pinag-usapan natin? Bakit nadama yan dito? Pero anyway, sasagutin kita. Totoo po yung text messages. Ano ka lang pro BBM ka lang. Ganun lang po kasimple. Binayaran ka ata ni BBM na? Yung bayad sa inyo sa trolls, pera ng bayan yon. Kaya I'm calling out to you. Ibalik nyo yan, sweldo sa inyo. Pera ng bayan yon. Makonsensya naman kayo sa bayan. Pera natin lahat yan. Tapos Virgie Figueroa, ang nakawan from the top going down. Francis Escoben, hintayin niyo ang impeachment ni Sara. Ay, hindi matutuloy yan. Hindi naman nanalo kayo. Kay Kumaro, good afternoon. Ben Marwerte, nandyan na yung sinasabi mong kasabot ni Duterte sa war on drugs. Marvic Cabrera, ulol ka, gago, sampalin na kita, duka ka. Sino bang sinasabi mo? Kung ako, mabuti pa tanggalin na lang kita kasi personal naman sinasabi mo. Okay. Amar Dalrin, you are very correct, sir. God bless you and God protect the Dutertes. Amen. Tapos Fernando Jr., good day, Dr. Toto. Ivan Serbo, mayad nga hapon na stakrong. Ivan, kay Kumaro, good afternoon po. Neil Jaya Alparero, Duterte pa rin sa kalam. Okay, Ben Marhuerto, examination lang naman yun, hindi pa kailangan ng approval ng court. Kaya nga, kung hindi pa approval ng court, hindi mo pwede gamitin for the purpose of jurisdiction. Kasi hindi man yan lang matatay up ang court. Okay? That's it. So, Man Barbas, sariling pananaw mo po. Wala na kung sariling pananaw ko. Dapat sabihin mo na rin ang iyong pananaw dito. Okay? Mas maganda yung magdebate tayo dito. Magic Mikey, marami ng bansa ang nagdadalawang isip na sumali sa ICC dahil maraming doubtful decisions ng ICC laban kay former President Duterte na magiging president. Inigo, Nick daw, hihihi. Hindi ko alam ibig sabihin ng tawa mo, Nick daw. You Filipino, upak pala to. I see has nothing to do
to the Philippine law, may sarili silang rules of court. Paira, hindi, wag ka magkwento ka, ano. Ang pinag-usapan lang natin dito ay may rules of court din sila, pero ang pinag-usapan natin ay mananaig ba o hindi. Hindi naman pinag-usapan dito kung mayroon bang awayan sa gitna ng Pilipinas at saka ICC. But ICI yung sinabi mo, hindi ICI ha. ICC yan, Paira. Hindi ICC. Hindi ICI, ICC yan. I'm the Tiger Dragon. Nagkamali sila, andyan pa si Basti at Pulong kahit na ma-impeach pa si Sara. I am the Tiger Dragon. Si BBM ang gusto makulong, si Bongo at Bato. Kung ayaw ng admin, walang magawa ang ICC pag-aresto sa kanila. Tama ka. Putang ina mo BBM. Huwag naman kayo mong putang ina. Sabihin mo lang, BBM mo na kang kwenta. John Dubs, hoy, ang ICI ay para sa mga ghost projects ni BBM. Di na, lecturean ka tuloy, Paira. Para lang yan sa mga flood control. Ang mahal ng droga mo, BBM, 3 araw, naku, walang batak. Mayor na Noche Franco, defender ng mga adik. Garoy Talyasre. Bakit naging didis? Hindi, bakit? Gusto ko maging didis, kaya bakit ako mag-BBM? Ha? Sagutin mo ako. Bakit ako maging BBM na pagnanakaw naman ginagawa? Shame on you na rin. Magkano wala pong binad sa akin? Kung sino mga Garo Italias Senior. Ay, napakabubo mo talaga. Bakit ka mananatili dyan? Alam mo na binabaliktad ng mga batas natin eh. Di ba? Pasensya ka na. Hindi lang pong bayad sa'yo. Sinasabi ko lang sa yung katotohanan. Hindi pa ako nabili. Shame on you. You are speaking something without even any evidence. Di ba? Ang bobo mo naman. Wala kang ebidensya magsabi. Huwag ka magsalita. Andy Kasipit. Ulol, Andy ka siguro. Kaya gusto mo mga idol gago. Kalbo ang adik. Sana mamatay ka kayo. Okay. Ben Marverte. Meron nakita sila Trillanes na konting katiting na. Ay, wala yun. Huwag ka maniwala kay Trillanes Ben Marverte. He is the worst traitor the Philippines ever has. Nene Ledesma, paano yung pakatistigo gaya ni Torre, Garma at Las Cañas? Wala, hindi sila iwan ko kung magpakatistigo pa ba sila. Sa BIM, Bubo, halos araw-araw yan umamin sa loob sa, anong pag-amin sinasabi mo? Hindi pag-amin yun. Tratado. Walang pag-amin na ginawa ganun. Virginia, hindi madadala sa sukat ng ano yan, na tinatag na proof beyond reasonable doubt. Virginia Palisot, God bless po. Neil Jaya Alparero, wala sa ayos ang gobyerno ngayon. Tapos Gilator Slab, ang mga pinapahuli ng ICC, ang mga nagpakulong kay Dilema. Bakit hindi pa naman si Digong ang pinapahuli? Wala pang iba. Sir, walang nagawa ang korte natin. Walang kwenta yung korte natin. Ben Marverte, sa tingin ko, binigyan ng chance ang mga pulis na kasama ni Pardis sa kaso na magiging witness. Si Garma lang siguro tumanggap ng offer. Marago sa tubig. May bagong tandem ngayon, Sharon Bongbong. Shabu. Ben Marverte, sinabit ni Garma si Bongo na nagbigay ng reward. Hindi naman lahat kasi Ben Marverte, lahat ng salita ng isang tao, laban sa isang tao, hindi mo pwede panghawakan yan. Kasi sino pwede, kahit ako, kikwento ko laban sa iyo, may maniwala ba sa akin? Siyempre hindi. So, kung sinabi ni Garma, paano paniwala ni Garma? Patunayan niya yan. Do not believe in whatever they say. Okay? Amar Dalren, they did what is right. They're not criminals like what some idiots are trying to portray about those good men. The propaganda of Trililing and the Salots. Elino Stulano, shout myself, Dr. God bless you more. And more families. Kevin Jan, magandang hapon sa attorney. Shout out from South Cotabato. Salamat. Eduardo Dubesas. Attorney Toto, dapat mag-alsa ng mga tao kasi wala ng pag-asa kumilos ang batas natin. Tama po kayo. Grabing kawatan ni BBM. Berge Pequero, may malitang basura. Binigay Helen Ostolano, happy weekend sa inyong lahat.
Gloria Cortez, ugag. Sino bang ugag ako? Ganito na lang. Gloria, wala ka ibang masabi. Tanggalin na lang kita, ibaban na lang kita. Yeah. Tapos, Junalyn Becerra, wala ba magawa ang korte natin, sir? Wala. Kevin Jan, hypocrites, plastic, asip-sip yan si Sharon. Totoy Bibo, PBBM, true, walang utang na loob yan. Tama po kayo. Istong, hindi binuto ng Mindanawan si Marcos, lalo na ng mga Islam, kung hindi dahil kay Sara. Kevin Jan, gwapo naman at matalino. Kapo, inggit lang yan sila sa iyo. JJJ, di baling babaero kaysa lalakero. Kung babae, lalakero, okay lang yun. Kung babae, kung lalaki na maging lalakero, si BBM yun. Bobby Cortez, good afternoon. Senator Toto Kasing, God bless more. Si Noy Lapera, talamak na drugs, maraming nasisira sa buhay. Itong mga anti-Duterte, malaki ang lugi nila sa drugs. Ricky Mantili, ato na ito, musta na kaso ni Persilapid. Andun po, kaso niya nag-aantay lang kung kailan maaresto si Bantag. Okay? Nakulong na po yung iba. Then Ramirez, go lang katuto. Please shout out me from Camarines or watching you. Salamat. Maray na po, Den Ramirez. Noynoy Lapera, para sa akin, bayani pa rin si Iperardi sa tapang at malasakit. Tapos si Maypata, good morning, Sir Toto. Thank you. Marami ako natutunan sa iyo. Junjun Ramas, okay na. Yan, Boy Assume. Gawa nila ang mananagot sila. May EJK nangyari. May kulang ang mga officers, especially mga intel officer ng PNP. So, Nemla Alawi, Marcos, ang dapat makulong si Dr. Duterte. Okay, pangako niya. Tapos Totoy Bibo, PBBM na walang utang na loob. Ang presidente lang magpapalibing sa kanyang mga ama. Livin Lablo Daluka. Ang ginawa ni Tatay Digong ay part ng duty niya as president. Tapos Conflulin, sir, pahiram ng ikaw mo at yan, piluka mo. Kung gano'n na sinasabi mo, sir, nang insulto po kayo na may personal, kaya maganda pa, iba na lang po kita rito. Okay? So, Kevin Jan, didiis pa rin ang sakalam dahil malaking pinagbabago ang bansa natin at tahimik pa. Pero ngayong administrasyon, puro na lang bilihan na siya mo nangyayari. Si Magic Mikey, tinalo pa ni Lenny si BBM noon, kaya hindi talaga mananalo si BBM kung walang hulog, walang tulong ni Sara Duterte. Tama po kayo. Leonora Alexander Giuliani, kalbong didiis. Ay, pinipersonal mo ako, ban na kita rito. Sa Simon Salmon, kalbong lusay ang utak, ban ka na rito. Pamimersonal, ban. Tapos Joaquin Gogo, sana member ka sa Senate soon. Sana nga. Terso Candano, si Raulo natong kausing kumampi ka sa mga namatay, ay sira, patay kay banda user ka. Kuya Mart TV, good noon sir. Imposibleng walang mga alam ang mga kakampi ni PBBM. Tama po kayo. Vice Gonda, palala lang yung pagnanasa ng kapangyarihan. Ayun. Tapos si Eduardo Besas, attorney, huwag pansinin mga comment ng bastos. 100 million sa PGH, sa cancer patients, budget sa panahon ni Duterte. Ngayon, nga, wala. Okay? Dante Ulino, dapat makaupo na talaga si Sara para balik sa katahimikan ng bansa. Yun po. Magandang hapon po sa lahat.